Kakatapos mo lang ng Yoma surgery, huwag kang mapapagod. Magpahinga ka sa kama. Magpahinga ka ng 1 buwan. Tay, papalitan ko na po ang diaper nyo. Mahal, pakisakyan si Tay, palitan ng diaper. Kakatapos ko lang ng operasyon. Wala akong lakas. Ramo. Ramon. Dali. Nahulog si Tay. Hindi ako makagalaw. Ang panggalan ko, itatato sa puso mo. Sa ganyan, habang buhay mo akong di malilimutan. Anong ginagawa nyo? Tattoo. Di mo ba kita? Ito. Regalo to ni Mari sa birthday ko. Gustong gusto ko. Ate, tingnan mo. Itong pangalan, na-tattoo sa katawan, hindi na yan mawawala. Mas matibay pa to sa marriage certificate nyo, di ba? Oh, classmate. Siyempre naman. Ikaw talaga, ang dami mo alam. Ang galing! Sa dibdib pa talaga ang tattoo. Ang ganda talaga ng pagkakaibigan nyo. Hawak ko ang sugat na dumudugo pa at inalagaan ng pamilya. Pero siya, ibang babae ang tinatak sa dibdib. Ramon, sa dibdib mo, tinatu mo ang pangalan ng ibang babae. Wala ka na bang respeto sa akin bilang asawa mo? Ate, nag-iisip ka lang. Matagal na kaming magkaklase. Mahigit 20 taon na. Simple nang kaming magkaibigan. Yung nakaupo sa asawa ng iba, simple lang na magkaibigan? Anong ingay yan? Tattoo lang naman yan. Pinanganak ko si Maris. Magkababata na silang mag-asaran. Maganda ka na. Abo mo naman. Oo nga, ma. Menopause ka na. Huwag ka na mag-iskandalo. Pwede ba? Naiinggit ka lang. Naiinggit ka sa closeness nila Papa at Tita Maris. Ako? Naiinggit? Mahigit 20 taon na. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang to. Halos ibigay ko na ang buhay ko. Ako? Tama na. Kung di ko iniligtas ang buhay mo nun, buhay ka pa ba ngayon? Luto na. Ang mga kaibigan ko, kung magutom sila, agot ka sa akin. Ang pagligtas mo sa buhay ko nun, naging dahilan mo para apihin ako habang buhay. Hanggat buhay ako, itong utang, parang di ko na mababayaran. Sir, ang mga posibleng ina ninyo, 3 na lang po. Isa sa kanila si Mrs. Santos. Nandito lang po. Pupunta na po ba natin? Tara. Sige. May emergency sa kumpanya. Kailangan kong bumalik agad. Sa susunod na lang. Hindi pa magaling ang sugat. Huwag mong tagal sa pagtayo. Kapag muling napunit, baka magka-infection. Mulubang pamamaga ay magdudulot ang atake ng hika. Ramon, napaso ako. Pahingi ng gamot. Anong drama yan? Napasok ka? Magtubig ka na lang. Bilisan mo na. Gutom na ang lahat. Bilis! Sige! Ang tagal na. Pareho pa rin ang luto ni ate. Walang lasa.
Kuha na ako. Maris, anong gusto mong kainin? Ipapaluto ko sa kanya agad. Huwag na. Sa bilis niya magluto, baka abutin pa yan ng 9 na buwan. Mahina raw ang sikmura mo. Huwag kang mag-inom. Mag-porridge ka na lang. Wala man lang seafood sa porridge. Ang pangit naman. Sa probinsya namin, mga hamak lang ang umiinom nito. Oo nga ate, malaki na ang negosyo ni Kuya Ramon. Birthday niya, porridge lang. Pag kumalat yan, mapapahiya lang siya. Puro hingi ng pera, pati magluto, di marunong. Ewan ko ba kung para saan ka pa namin pinakasalan. Para sa kanusugan ni Ramon to. Kung ganyan ang tingin nyo, hindi ko na itutuloy. Ramo. Tingin ko, tama si ate. Tapa na akong mag-diet. Tingnan mo, yung tiya mo, lalo pang lumaki. Nung huling lasing ka, sa akin ka natulog. Nasira pa ang sinturo mo. Pag nasira ulit, hindi na kita bibigyan ng bago, ha? Ang sweet talaga ng mga old classmate. Kaya sa'yo ng sinturon ko, bilhan mo na lang ako. Punyeta ang old classmate. Punyeta, mga kaklase! Baliw ka na! Papatay mo ako! Siria! Baliw ka na ba? Tutal, ayaw nyo naman sa niluto ko. Eh di wag na kayong kumain! Teka! Sa anniversary natin to! Ang regalo mong damit! Hindi ko pa to nasusuot at ibibigay mo sa iba. Pinag-aawayan mo pa to? Binili ko to, kahit kanino ko ibigay. Saka, ang balat ni Maris, hindi tulad ng sayo, makapal. Paano kung masunog siya? Anong gagawin? Ang kapal na mukha mo. Tingnan mo ang katawan mo. Magagamit mo pa ba yan? Paolo, ina mo ako. Sa inyo, si Marisa ang pamilya. Ako ang sobrang tagalabas, di ba? Ate, hindi tama yung sinasabi mo. Si Marisa, mga dekada na kami magkaklase. Oo nga. Parang pamilya na kami. Kung ganyan ka, parang ayaw mo na sa amin, di ba? Oo nga. Binuhusan mo ng lugaw, inaagaw mo pa ang damit. Pinapaalis mo na ba kami? Ramon, hindi ko maabot ang zipper sa likod. Pakisuotan mo ko. Tigil. Sa harap ko pa, ganyan ka sa iba? Anong tingin mo sa akin? Anong malaking bagay doon? Nasunog siya dahil sa'yo. Anong masama kung tulungan ko siya? Yun ba lang ang tinutulungan niya? Hindi naman sila natutulog sa isang kama. Ba't niya nakakaganyan? Tabi. Ate, nandito lang ako para sa birthday Ramon. Sabihin mo lang kung ayaw mo sa akin. Mahigit 20 taon na kami magkaklase. Kung may gusto kami, matagal na sana. Eh di sana kayo na ang kasal. Kaya, dapat pakitang pasalamatan sa pagpibigay ng pwesto. Ramon, tingnan mo ang asawa mo. Nasunog niya ako. Paano kung magtapiklat to? Maris, huwag kang mag-alala. Kahit may peklat, maganda ka pa rin. Sa puso ko, ikaw ang pinakamaganda. Parehong marka sa balat. Kapag sa kanya, kahit may peklat, maganda pa rin.
Pero sa akin, nakakawalang gana. Yang tiyan mo, parang may alupihan na gumagapang kadiri. Huwag mo nang itong buksan sa halap ko. Wala akong gana pag nakikita ko yan. Payak ka na nga. Ngayon, ang tiyan mo pa ay naging ganito. Sino pa ba ang magkakagusto sa'yo? Ano bang hinihintay mo? Mag-sorry ka na kay Maris. Bakit ako magsusorry? Kakagaling ko lang sa operasyon. Pinagtiisan ko ang sakit para alagaan ang tatay mo. At niluto ko pa kayo lahat. Yung sugat ko? Wala lang ba yun? Tungkulin mo yan. Ikaw ang nanggugulo rito. Kaya sumira ang sugat mo at sinisisi mo pa kami. Kasalanan mo yan. Akala ko noon, basta magtiis lang ako, magkakaroon ng katapusan. Pero ngayon, kulang naintindihan na ang pagtitiis ay hindi kapalit ng respeto, kundi para lang masasamantala. Ayoko nang maging tanga. Punyeta, sinampal mo ko. Layas! Lahat tayo. Layas. Celia, sumusumpa ka ba? Wala kang magulang, malas ka. Kung di ka pinakasalan ng anak ko, paano ka magkakaroon ng ganitong buhay? Anong karapatan mong paalisin kami? Dahil sa akin ang bahay na to. Kaya may karapatan akong palayasin kayong lahat. Tama na, Ramon. Wala na tayong kakainin. Samahan mo na ako sa ospital para sa paso ko. Hayaan mo na si ate na mapahinga. Celia, tingnan mo si Maris. Napakabait niya. Dapat kang matuto sa kanya. Maris, sa ospital na tayo. Kapag may nangyari kay Tita Maris, hindi kita patatawarin. Lagot, atakihin na ako. Hayaan mo siya. Tuwing nagkakamali siya, nagpapanggap lang siyang may sakit para maawa. Isa pa, ilang dekada na ang hika niya. Hindi yan nakamamatay. Hindi ko na siya pagbibigyan. Ete, sa maliit na bagay lang, kumagawa ka na ng gulo. Nagpapanggap ka pang may sakit para mangutos, kahiya-hiya ka. Ang tanda-tanda mo na, nagpapanggap ka pa. Ang kapal ng mukha mo. May hiya pa ako. Gamot! Yung gamot ko! Ngayon, turuan kita ng leksyon. Sa bahay ni Maris ako titira. Hanggang sa mag-isip-isip ka at mag-sorry ka kay Maris, saka lang ako babalik. Tara na. Sa loob ng 85 taon, ang pamilyang inalagaan ko ay isang biro lang pala. Ramon, hinding-hindi ko nahahayaan na yurakan mo ang puso ko para sa iba. Mr. Reyes, ito po ang financial report ng ospital para sa nakaraang quarter. Lumaki ang market value natin ng $50 million kumpara nung nakaraang taon. Nangunguna po tayo sa lahat ng kategorya sa buong syudad. Ay, ingat! Mr. Reyes, si Mrs. Santos po. Ano? Sabi mo si Celia Santos siya. Mr. Reyes! Siya po yung Celia Santos na hinahanap natin. Magkaisa pala sila. Kamusta na siya? Si Mrs. Santos po, kaka-opera lang sa myoma. Nagka-infection ng suga dahil sa kakulangan sa pahinga, kaya naka-asthma attack siya. Buti na lang naagapan agad. Malayo na siya sa panganib.
Bigyan niyo siya ng pinakamahusay na gamutan. Ako na ang bahala sa lahat. Isa pa, ipagawa niyo rin ng DNA test namin. Oo. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Pero kung ikaw nga ang nanay ko, hindi ko palalampasin ang mga nanakit sa'yo. Nasaan ako? Nahimatay po kayo sa ospital. Si Mr. Reyes po ang nagligtas sa inyo. Pinagamot po kayo ng pinakamahusay na doktor. Siya na po ang nagbayad. Kung may masakit po sa inyo, tawagin niyo lang po ako. Ang kasama ko sa kama ng mahigit 20 taon. Tawa lang habang pinapanood akong mamatay. Pero ang isang strangerong nakilala ko lang ang nagligtas sa buhay ko. Ikaw nga pala. Nakita ko ang pangalan mo sa labas. Akala ko, nagkamali lang ako. Buhay pa ako. Nandito kayo ngayon, masyado pang maaga. Sinong nagsabing dito kami para sa'yo? Nandito kami para sa gamot ni Maris. Ilang araw lang, naka-enjoy ka na pala. Nasa VIP room ka pa. Walas! Minsan Timo, di ka nag-ambag. Sa konting sakit ng pa-ospital ka pa. Marami pang gagastusin si Paolo. Marami pa! Wala kang disiplina. Wala! Nakalimutan mo na ba? Nung nagkasakit ka, minenta ko ang mga alahas na pamana sa akin ng nanay ko para makapagpa-doktor ka sa pinakamahusay. Gabi-gabi ako nagbantay sa'yo at inasikaso ang dumit-ihi mo. Nasa private room lang ako at sa'yo, di na ako matipid. Pareho ba yon? Ako ang binan mo, ang manugang, dapat alagaan ang binan. Dapat lang yon. Tama na. Makinig ka na lang sa nanay ko. Nagpakalasing ako kagabi. Masama ang tiyan ko. Itong dextrose mo, bilisan mo. Umuwi ka na at magluto. Millets porridge na lang. Ramon! Nasa ospital pa ako! Pinapauwi mo ako para magluto? Hayop ka ba? Anong masama sa pagluluto? Ilang dekada kitang binuhay. Magluto ka't mag-asikaso sa bahay. Trabaho mo yan. Celia, sakali mo sa negosyo, siguradong mas aasenso ka pa at susukuan mo lang. Hindi ba sayang? Pasensya na, Mang Reyes. Niligtas ako ng asawa ko. Kailangan niya ako para sa pamilya. Sige, kung magsisi ka, pabalik ka lang. Naging para sa'yo ang pwesto ng VP. Ramon, sa sinabi mo yan, hindi ka ba nagsisisi? May matinong trabaho rin ako noon. Ikaw ang nagmakaawa sa akin na umuwi. Kung wala akong halada sa'yo, dito ang pagsasama natin. Hindi na kailangang ituloy. Makikiwalay ka sa akin? Ano ginagawa mo? Alamin mo, hindi ka na bata na nasa 20 anyos. Alamin mo ang lugar mo at nanghahas ka pang gamitin ng diborsyo. Si Ramon kasi, sobrang bait sa'yo noon. Kaya ka naging mayabang. Ngayon, lumalagpas ka na. Isa pa, kasalanan mo yon. Nagpakabait si Maris para sa birthday ko. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Napakakinis ng balat niya. Napakakinis ng balat niya. Matagal ko siyang kinumbinse bago siya pumayag. Kapag nagkapiklat siya, hindi kita palalampasin. Mula nang maging cruise ako, minsan, di ako nagpahinga. Kahit buntis pa ako, naglilingkod sa inyo. Ngayon, kasalanan ko pa? Nung ganon! Iyoko na! Ma,
Masaya ka na. Wala ka namang trabaho. At di ka marunong mag-makeup. Hindi ka presentable. Wala ka sa kalingkingan ni Tita Marisa. Wala ka sa kalingkingan ni Tita Marisa. Wala ka sa kalingkingan ni Tita Marisa na makasama ka sa pamilya namin. Sugdulan na ang swerte mo. Paolo Cruz, may respeto ka pa ba sa akin? Paano mo nasabi yan? Toto naman. Tingnan mo yung itsura mo. Nakakahiya ka sa labas. Paolo, huwag ganyan. Dapat talaga ang nanay ay magsakripisyo para sa anak. Pero may mga tao na walang kwenta at nasa edad na ng menopause at ang init pa ng ulo. Kayo lang ang tatay mo ang mahihirapan. Maris, kasalanan to ni Celia. Naantalan niyang papapalit ng gamot mo. Halika, patingin na. Uy, itong binili ko sa'yo nung isang araw. Sa katawan mo lang talaga. Bagay ang damit na to. Alam ko gusto mo to. Para sa'yo to. Para sa'yo to. Ay, oras na para gamutin ka. Celia, alis na para makababa si Maris. Gagamutin ko siya. Sa akin tong kwarto! Ako ang pasyente at aalisin mo ako sa kama! Balik ka ba? Sabi ko bumaba ka. Anong ingay ito? Hospital to, hindi to salanyo. Kailangan ng pasyente ng pahinga. Kung di kayo aalis, tatawagan ko ang security. Akala ko, di ka lang marunong tumanggi at di ka marunong umiwas. Ngayon, nakita ko na. Wala ka lang pakialam kung masasaktan ako. Itay, kilala niyo siya? Kilala niyo siya? Higit pa siya kilala. Noon, siya ang pinakamahusay na investment expert sa industriya. Napakatiyak ng paningin niya. Kundi dahil sa tulong niya, hindi sana agad ang Reyes Group na maging isa sa pinakamahusay na kumpanya sa San Miguel City. Tama na yan. May balita ka na ba sa tunay mong ina? May isang tao na tumutugma sa profile. Naayos na ang DNA test. Lapit ng resulta. Umuwi ka pa pala. Akala ko pa naman magtatagal ka na sa ospital. Linisin mo na tong bahay, mabluto ka na rin. Ma, sa taas ang aparador ko, dalhin mo yung gray bag kay Marisa. Huwag mong kalimutan. Maris, ako mismo ang naglaban nito. Isuot mo na. Mahal, pwede mo bang tulungan ako maglaba ng pantalon ko? Sabi ng doktor, bawal ang kamay ko sa malamig na tubig. Ang dumi. Ako, lalaki, maglalaban nito. Anong klaseng lalaki yan? Hindi ka naman mamamatay sa malamig na tubig. Ang arte mo naman. Bawal sa akin ang malamig na tubig dahil sa panganganak. Ayaw mo kasi sa dumit malas. Pero kay Marisa, kahit panty, nilalaban mo. At proud ka pa. Sa tagal ng panahon, binuhos ko ang lahat para sa'yo. Pero ang kapalit lang ay pagmamaliit at pagtataksil mo.
Ang galing! Galing, no? Hindi pa na ako nanalo. Galing na agad. Para sa aming mahal na Paolo. Halika. Bigyan ng malaking hita. Tingin dito. Relmia, sige. 3, 2, 1. Yehey! Paolo? Anong ginagawa mo? Secret. Bawal tingnan. Marisa. Mommy. Yung card na di ko natanggap noon. Para pala sa kanya. Hindi ba't? Oh, ang paborito niyang suit? Tito, Nina, Marisa at Ramon. Marriage certificate. Kaya pala, ang 25 taong kong kasal ay isa lang palang malaking panloloko. Isang biro na sila ang may pakana. Mang Reyes, desidido na ako. Hihiwalayan ko siya. Babalik ako sa trabaho. Ang galing! Matagal ko nang hinihintay ito. 25 taon ko nang hinihintay. Bago ako bumalik sa trabaho, may hihingin sana akong pabor. Sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gusto ko si Ramon Cruz. Mawala ang lahat ng meron siya ngayon. Patunay ito ng pagtataksil nyo at ng panluloko nyo sa akin. Itong utang ng 25 taon, babawiin ko ng dahan-dahan. Mahal, sabi ni Mama, yung gruhang yon lalabas na raw. Pag naalala ko yung mukha niya, nandidiri ako. Ayokong umuwi. Eddie, huwag kang umuwi. Ito ka na lang. Kasalanan mo to. Noon, nagginarte ka pagkatapos natin maghiwalay at pinilit mo siyang pakasalan. Ngayon, araw-araw kang nakaharap sa bruhang yon at kailangan mo pang tiisin ang ugali niya, ang hassle. Anong magagawa ko? Siya lang ang anak. Maaga siyang naulila at iniwanan ng malaking yaman. Madaling makuha ang lahat. Pero ang tagal na. Ang pera niya halos naubos na natin at ayaw mo pa rin makipaghiwalay? Baka naman may nararamdaman ka na sa kanya. Asa, ikaw na ang mahal ko. May bahay pa siya na di pa natin nakuha. Bago natin maubos ang halaga niya, hindi ko siya palalampasin. Marami kasing matagal na kliyente at dahil lang sa kanya noon, kaya sila nag-invest. At marami pang proyekto ang kumpanya na kailangan niyang asikasuhin. Kung basta kami maghihiwalay, masisira lang ang reputasyon ng kumpanya. Mas malaking lugi. Kapag nakuha na natin ang bahay niya, palalayasin ko na siya at agad kang uwi para dito. Kapag tuluyan na nating naiwanan siya, makakapamuhay na tayo ng maayos. Buti na lang noon, naisip kong ipagpalit ang mga bata para siyang mag-alaga sa anak natin. Kung hindi, paano ka makakapag-maintain ng ganyang katawan at kutis?
Ang lupit mo naman. Lalaki rin ang anak ni Celia noon at kaya mo siyang itapon? Wala pa yung baby sa 1 buwan. Sigurado di siya tatagal sa taglamig. Lahat ng to para sa'yo, tsaka yung anak niya. Wala namang magandang lahi. Kaya na yan. Ang mahalaga na yon ay ang gabing ito. Anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Hindi lang pala pera ang habol nyo. Pati anak ko, di nyo pinatawad! Itong dugo, babayaran nyo ng libo-libo. Linaw na, ang marriage certificate niyo ni Ramon ay peke. Wala kayong legal na kasal. Sa 25 taon na to, niloko ka niya sa kasal. Mang Reyes, yung malaking proyekto na hawak mo, ipalabas mong para kay Ramon. Ako mismo ang magpapahamak sa kanila. Ma, ito ang offer ng Reyes Holdings para sa akin. Basta't maayos natin tong proyekto. Wala ngayon, magiging mayaman na tayo. Alam kong ikaw ang pinakamagaling. Mula ngayon, magiging tunay na mayaman na tayo sa San Miguel. Pa, ang galing mo naman! Pag may pera na, bilhan mo ko ng sports car, ha? Sige. Nakita mo na. Mula ngayon, magpakabait ka. Huwag kang madinarte. At tigilan mo na si Maris para tayong pamilya. Makakapagbati-bati pa. Sama ka sa akin sa ginawa. Ang isang yan, wag sanang mangmang. Ang biyayang to, hindi basta-basta nakukuha. Sige. Nagkamali lang ako noon. Hindi ko dapat sinira ang birthday party mo. Lalo na si Marisa. Naisip ko na mas mabuti kung magkasundo ang pamilya. Para mag-sorry, dinala ko si Papa sa pinakamahusay na nursing home. Tapos, sa pinakamaharlika sa San Miguel, ang Grand Palacio Hotel, ipapahanda kita ng isang malaking party. At iimbitahan ko ang lahat ng kliyente at kaibigan. Magdiwang tayo ng husto. At ikaw, Paolo, malaki ka na, mag-aasawa ka rin. Pagkatapos ng party, itong bahay natin, sa'yo na. Ang matitira, ipambibili pa ng bahay mo. Ma, sa wakas, pumayag ka na! Pupunta na ako maghanap ng bahay. Ayan, ganyan dapat. Dapat noon pa. Tara, Paulo! Maghanap tayo ng malaking bahay. Ang saya nyo ngayon, ang yabang nyo, ay ganun din ang kahihiyan nyo sa impyerno. Grabe! Ang grand ng party ni Mr. Cruz! Sa Grand Palacio Hotel pa talaga! Hindi basta-basta makakuha ng venue dito. Lola Cruz, napakabuti po ng anak ninyo. Siyempre naman, matalino na ang anak ko mula pagkabata. Ang tagumpay niya ngayon, sa sipag niya lang yan. Ang swerte niyo po, Mrs. Cruz. Tagumpay ang asawa niyo at mabait at matalino pa ang anak niyo. Wala na po kayong gagawin. Magpapakasarap na lang po kayo. Oo nga. Pagkatapos ng araw na to, lahat ay magiging maayos na. Palit na ang lubricant sa glue. Bakit? Ang init naman. Ang init ko rin. Hayaan na. Celebrate tayo.
Simula ngayon, si Celia Santos, ang bagong VP ng Reyes Group. Kahit anong kailangan niya, dapat din niyo ibigay ng walang tanong. Sinong mga sa kanya ay kalaban ng Reyes Group. Hindi namin palalampasin. Apa! Mang Reyes, salamat. Walang anuman. Handa na ang mga reporter. Asahan mo magiging headline sila. Kapag ang oras ay tama na, ako na ang bahala. Ang abunggong si Marco Reyes nasa lugar na. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang siya. Huwag na. Binula ako na 25 taon. Pinatay ang sarili kong anak. Ako mismo ang magbabayad sa kanila. Selly, nakita ko na ang nursing home ni Mang Cruz. Ang ganda ng lugar. Sa wakas, may nagawa ka ng tama. Ma, may napili na rin akong bahay. Nag-down payment na ako. Pirmahan niyo na po ang transfer papers. Isang pirma na lang po. Maganda tong kwarto. Magaan. Ito ang kukunin ko. Paano yan? Takot sa dilim si Tita Maris. Kaya inilaan ko para sa kanya ang master's bedroom na to. Itinuring niya kasi akong tunay na anak. Kaya dapat gantihan ko siya, di ba? Ang bait talaga ng anak ko. Ay, ma. Ikaw ang pinakamabait sa akin. Hindi mo naman to ipagkakait sa akin, di ba? Inisip ko pa ang 20 taon nating pagsasama. Binigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Pero hindi mo ko binigo. Kung ganun, hindi na ako mapapakampante. Sa huli na lang natin pag-usapan. Nag-umpisa na ang party, bakit wala pa ang tatay mo? Oo nga. Nasaan si Ramon? Kanina lang kita nakita. Mga kaibigan, pasensya na po. Wala si Ramon ng phone. Hindi namin siya mahanap. Sinong nakakita sa kanya? Paano na to? Ramon, lubricant ba to or glue? Bakit di tayo makaiwalay? Paano ko malalaman? Okay naman to dati. Mag-isip ka ng paraan para makawala tayo. Mahal, nasa loob ka ba? Kasalanan mo to! Mahal. Papasok na ako. Mahal, pasok na ako. Huwag kang pumasok. Nababihis ako. Lalabas na ako. Mahal, anong ginagawa mo dyan? Matagal nang nag-aantay ang mga bisita. Ma, Paulo, halika kayo rito. Nasa loob si Ramon. Pa, anong ginagawa mo dyan? Bakit mo pa nakalock? Ramon, bilisan mo na. Nagsimula ng party. Bakit walang ingay? Maraming inuman sa trabaho. Ang dami niyang nainom. Baka nagka-high blood siya. Baka hinimatay siya sa loob. Ramon, ayos ka lang ba? Buksan mo na ang pinto. Kasalanan mo to. Bakit to ba kasi nag-iskandalo? Ayan tuloy! Ayan tuloy! Nakatrap tayo rito. Paano ko naman malalaman? Bigla na ako naakit. Hindi ko napigilan. Mga kliyente ko ang nasa labas. Huwag nila tayong makita na ganito. Pa, anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Buksan mo ng pinto! Ha? Ramon, huwag mo ko takutin. Kasalanan ko. Dapat noon pa ko siyang pinatingnan sa doktor. Kanina, dapat nasa tabi ko siya. Ewan ko ba kung paano ka naging asawa niya? Kapag may nangyari kay Ramon, hindi kita palalampasin. Tama ka. May mangyayari nga sa kanya. At malaking gulo to.
Baka may nangyari na sa kanya. Paolo, bilis! Buksan mo na! Kapag may nangyari sa tatay mo, malaking gulo yan. Oo nga. Buhay ang mahalaga. Huwag silang papasukin. Mag-isip ka ng paraan. Lakasan mo pa. Pa! Sisipago na! Huwag. Mr. Cruz, ano po ang relasyon ninyo sa babaeng yan? Bakit kayo magkasama sa private room sa party? Ang naglalambingan! Mr. Cruz, sa harap ng asawa nyo, nagloko kayo. Daano ba to? O biglaan lang? Tigilan nyo yan! Huwag nyo ituloy! Ano mangyayari dito? Diba sabi mo kaya ni Marisa ay magkaklase lang? Anong ginagawa niyo rito? Anong magkaklase? Mukhang magkababae sila. Si Ramon Cruz, mukhang disente, pero sa likod, marumi pala. Sa harap ng asawa at anak, naglalandi sa iba. Wala talagang hiya. Ano sinasabi nyo? Huwag kayong mag-imbento! Makinig kayo. Mali ang inyong akala. Tigilan niyo yan! Mr. Reyes, utos po ni Miss Santos. Siya raw po ang bahala rito. Kung haharap po kayo, baka po masira ang plano niya. Sige, Ivan. Wala pa bang resulta ng DNA test? Ipabilis mo. Opo. Mali po ang inyong akala. Nasunog po si Marisa kamakailan. At si Ramon po ang naglagay ng gamot sa kanya. Sabay silang lumaki. Parang magkapatid lang. Hindi po ganyan ang sitwasyon. Paliwanag mo na sa kanila. Magkaibigan lang sila. Party ni Ramon to ngayon. Huwag niyong hayaan na masira ang pangalan niya. Oo nga, Ma. Si Papa ginagamot lang si Tita Marisa. Paalisin niyo na muna sila. Kung itutuloy pa to, mapapahiya na tayo. Gadomotin? Sa dibdib ang sugat ni Marisa. Para lang maglagay ng gamot, kailangan pa nilang maghubad at madahiga sa isang kama? O baka naman ikaw, Ramon, at si Marisa ay hindi naman talaga mga simpleng magkaklase. Matagal na kayong may relasyon. Tama na! Celia, sabi ko, di pagkakaunawaan lang. Sabi ko, di pagkakaunawaan lang. Sabi ko, di pagkakaunawaan lang. Di pagkakaunawaan lang. Ano pinagsasabi mo? Ano? Gusto mo kong sirain? Kung may kabit, may kabit. Ang pangit pa ng palusot. Wala man nangya. Ang taong ganyan, paano makikipag-barter sa Reyes Holdings? I-expose natin lahat na nangyari ngayon para makita ng lahat ang tunay na kulay ng mawawalang hiya. Tumahimik kayo! Tigilan nyo yan! Usapin namin to. Wala kayong pakialam. Wala ba akong pakialam? Para sa pamilyang to, ginawa ko ang lahat. Pero ikaw, sa mismong handog ko sa'yo, sa victory party na inihanda ko, gumawa ka ng ganitong kahihiyan. Naku, Ma. Tama na po. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Ang ama mo ang kahihiyan, hindi ako. Hindi ko maintindihan. Ako ang nagpalaki sa'yo. Paano mo nagagawa hindi malaman ang kama sa mali? Ang punay sira, ang bungay sira. Itong anak, walang utang na loob. Tama na. Usapin to ng mga Cruz. Wala kayong pakialam dito. Huwag kayong makialam. Bakit mo ko sinampal? Sinampal kita. Kailangan pa ba ng dahilan? Mula pa noon, ang kabit ay kinamumuhian. Hindi kita hinubaran at itinapon sa kalye. Swerte mo na. Huwag kang magsinungaling. Tinulungan lang ako ni Ramon na maglagay ng gamot. Anong ebidensya mo na kabit ako? Gusto mo ng ebidensya, ha? Sige. Di buksan mo yung mga mata mo at tingnan mo. Sobra ka na! Ang gusto mo ba?
Hayop ka! Naging matanda ka na. Wala kang binatbat. Sinong sisisiyin mo? Isa pa, matatanda na tayong lahat. Sino bang walang kabit? Saya, inaamin mo na kabit ka ni Ramon? Oh, ano ngayon? Hindi ko naman hinini ang pwesto mo. Hindi ko rin sinira ang pamilya nyo. Pinayagan pa kitang maging Mrs. Cruz ng matagal. Ano pa bang di ka kontento? Oo nga. Nagkamali lang ako. Tulad ng lahat ng lalaki. Celia, tandaan mo to. Mahigit 20 taon kitang pinalaki. Sabihin mo sa akin, anong lalaki ang gagawin to? Huwag kang walang utang na loob. Ramon! Nakalimutan mo na ba na naging housewife ako dahil lumuhod ka sa akin? Ubus ko ang lahat ng mana ko para sa negosyo mo. Sa'yo, bakit maging ikaw ang nagpalaki sa akin? Nakalimutan mo na ba? Kung wala ako, matagal ka nang nalunod. Utang na buhay yan. Lahat ng ginagawa mo ngayon, dapat lang. Utang mo yan sa akin. Hindi pa ba sapat ang pagbabayad ko? Inalagaan ko ang tatay mong lumpo. Pinadilingkuran ko ang pamilyang to. Para sa inyo, para sa pamilya nyo, ginawa kong libre ang pagbabantay ko ng 25 taon. Kahit gaano kalaki ang utang na loob, nabayaran ko na. Ikaw! Sobra ka na. Binigyan ng kita ng pagkakataon, no? Ramon! Ramon, kalma. Maraming nakakakita. Masama yan. Bilisan mo. Ilabas mo yung baliw na yan. Aliw kang babae ka! Pinubok mo ako? Ako ang biyenan mo! Celia, sobra ka na. Mama ko siya, binugbog mo? Magwala ka kung kailan tama! Ano? Ayaw mo na pa magpakasal? Ayoko na. Mataga ko ng ayaw. Sana di ako nagbulag-bulagan noon. Na ngayon lang, nakita ang tunay ninyong pagkatao. Sayang lang ang kalahati ng buhay ko sa inyo. Anak, huwag mo pa siyang kalabanin. Di pa natin hawak ang bahay ni Paolo. Hindi na ako mabubuhay. Nubog ako ng manugang ko. Paparusa ato ng Diyos. Kahit sa akin pa napunta ang isang walang utang na loob na malas. Nakita niya lahat, di ba? Itong si Celia, sa pamilya niya, palagi na lang nananakit at nangiinsulto. Sinong lalaking makakapagtiis sa kanya? Si Ramon, napilitan lang din siya sa kanya. Kaya ako ang kinuha niya para makahanap ng kalinga. Sa huli, lahat ng ito ay kasalanan ni Celia. Seri, mali ako. Paano ng kay Paolo? Tama na, ha? Celia, sa nangyari ngayon, ako na ang mali. Alam ko na sa menopause ka at moody ka. Sa bahay nilang natin pag-usapan, ha? Paolo, iuwi mo si Mama. Opo! Tama na, Ma. Tama na po. Umuwi na tayo. Huwag mo kong tawaging mama. Hindi kita ina. Celia, sobra ka na. Ano pa ba ang gusto mo? Bakit ganito ang buhay ko? Baliw na babae. Papatayin niya ang buong pamilya namin. Nakita niyo, di ba? Ito ang tunay na kulay ni Celia.
Wala siyang modo. Sobrang sama. Sobra ka na! Kahit lumuhod pa sa akin, hindi kita patatawarin! Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. At hindi na ako magmamakaawa. Dahil hindi mo ako tunay na ina. Ano sinasabi mo? Celia, anong pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Dahil lang sa nangyari ngayon, ang anak mo na 20 taon mong pinalaki ay itatanggi mo na. Niloloko mo pa ba ako? Si Paolo ay anak niyo ni Marisa, ang tunay niyo. Isupudarta ng nakaraan kayo ang walang pusong nagtapon ng sanggol ko at pinalitan nyo ng anak nyo. Ang pamilya nyo, nagsabuatan tayo sa akin. At ako pa ang naghirap na palakihin ang anak nyo na mahigit 20 taon. Kaya pala. Gusto niyang gawin ang lahat. Boss, grabe! Lumabas na ang DNA test results. Pinapalit ang bata. Grabe naman to. Niloloko lang tayo ng mga Cruz. Mahigit 20 taon. 10 buwan akong nagbuntis. Muntik akong mamatay sa panganganak. Para sa batang to at para sa'yo. Pinakawalan ko ang magandang trabaho ko at nagpakasakit sa inyong pamilyang walang kwenta. Pero kayo, nagkasundo kayo para pagtakpan ako. Araw-araw, plano nyo ang pera at ari-arian ko. Binaliwala nyo ang sakripisyo ko at tinapakan nyo ang puso ko. Mr. Cruz, totoo ba ang sinabi ni Mrs. Santos? Sinadya niyo bang ipagpalit ang bata para sa ari-arian niya? Ang tunay niyang anak, tulad ng sinabi niya, inabandonan niyo ba? Teka, pakinggan niyo ko. Nahirapan siyang manganak at namatay ang sanggol. Natakot akong di niya kayanin, kaya kinuha ko ang anak ni Maris at pinalaki. Wala akong magawa. Nagsisinungaling ka pa rin. Ang totoo, para lang mailabas ang anak niyo ni Marisa at ipakilala sa pamilya, pinatay mo ang anak ko. Ano pinagsasabi mo? Kami ni Ramon, nalito lang kami. Kaya namin to naisip. Paano kami gagawa ng ganyang kasamaan? Pero ikaw, para lang siraan kami, kinagamit mo pa ang patay mong anak. Manahimik ka! Huwag mong banggitin ang anak ko. Ngayon, ipapakita ko sa lahat ang tunay na kulay ninyong dalawa. Kapag nakuha ng bahay niya, palalayasin ko na siya. At agad kitang babalikan para makasama. Buti na lang noon, naisip kong ipagpalit ang bata. Para siya ang mag-alaga sa anak natin. Para siya ang mag-alaga sa anak natin. Para siya ang mag-alaga sa anak natin. Kung hindi, paano ka makakapag-maintain ng ganyang katawan at kutis? Ma, pa, totoo bang sinabi sa video? Kayo, pinatay niyo ba talaga yung bata? Tinatawag niyang ma ang kabit. Mukhang ang bata ay matagal nang nakakaalam. Nagkasundo silang tatlo para pagtaksilan si Miss Santos ng 20 taon. Sa huli, dugo pa rin ang masama ang dumadaloy sa kanya. Wala talagang utang na loob. Hayab sila! Namaliwat nagnakaw! Pinatay ang sariling anak! Wala na silang konsensya! Tawagan ng pulis! Huliin ang mga walang hiya! Paano na, Ramon? Baliw na babae! Sinadya niya sirain ang pamilya natin! Celia, matagal mo na bang alam ang lahat ng ito? Itong party, ang mga reporter, at itong video. Plano mo ba lahat ng to? Hindi lang yan ang plano ko. Nilason ko din kayo, ni Marisa. Ako rin, ang nagpalit ng lubricant sa glue. Gusto kong sirain ang pangalan mo. Sige, maghihiwalay na tayo. Lahat ng pera sa pamilya. Ako ang kumita. Wala kang makukuha ni Kusing. Magmakaawa ka na lang sa kalsada. Matagal ka nang nagsisinungaling, kaya naniniwala ka na sa sarili mo. Hindi naman tayo naging kasal. Kaya paano maghihiwalay?
Para lang makapagloko ka ng hayagan at makipagrelasyon sa iba, kinopya mo pa ang marriage certificate. Niloko mo ko sa kasal. Nagtagal ng 25 taon. Mr. Cruz, itinemanda ka ni Miss Santos sa kasong pang-aagaw ng asawa, pagtaksil at pagpatay. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Huwag niyo siya kunin! Ramon, hindi lang sa ibalik ang lahat ng ari-arian ko. Gusto ko rin, pagbayaran mo ang pagpatay sa anak ko at ang pagloko sa akin ng 25 taon. Magbayad ka. Maghintay ka lang na sa kulungan mo, ituloy ang buhay mo. Sa mga wala kinalaman, lumayo na! Hayop ka. Ang lupit mo naman. Sinamahan mo ako ng mahigit 10 taon. Wala ka bang puso? Anong utang na loob? Anong utang na loob? Yung sinadya mong ubusin ako, tapos itapon? O yung inabandona mo ang anak ko pagkapanganak pa lang? Mr. Cruz, pakiusap, makipagtulungan po kayo. Sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Huwag niyo siyang kunin! Baliw yung Cecilia! Huwag kayong maniwala sa kanya. Gusto niyo siyang kunin? Sa bangkay ko muna. Tapakan niyo ako. Tama. Nasa menopause na si Cecilia. At katapos lang niyang magpa-opera. Hindi siya makapag-isip. Kaya niya gawin ang kahit ano. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang daming tao rito kanina. Mga testigo ko sila. Maraming nakakita. Anong masasabi mo pa? Hindi ko yun sinabi. Peke yung video na yan. Gawa mo yun sa AI, no? Makinig kayo. Partner ako ng Reyes Holdings. Pinili nila ako. Sa San Miguel, sila ang numero 1. Bago kayo kumilos, isipin niyo muna. Huwag kayong magpagamit. May babala ako. Sasama ako sa inyo. Pero kung malaman niyo na inosente ako, habulin ko to hanggang sa huli. Walang makakalusot. Miss Santos, ano po ba talaga nangyayari? Celia, akala mo sa isang peking video lang, mapapabagsak mo na ako? Makinig ka. Kung itutuloy mo to, hindi mo kaya. Bigyan kita ng huling pagkakataon. Iuro mo ang demanda. Ang lahat ng nangyari ngayon, palalagpasin ko. At ikaw, pwede ka pang bumalik bilang Mrs. Cruz at maging komportable. Oh, ma. Sobra na po ang ginawa nyo. Ipaliwanag nyo na po sa pulis at yurong nyo na ang demanda. Akala mo ba ang Reyes Group ang sandalan mo? Akala mo lang. Pinili ko yan para sa'yo. Ang libingan mo. Mr. Reyes, tungkol po kay Ramon Cruz. Baka hindi po maganda sa inyo. Papunta na po ang chairman. Hintayin na lang po natin siya. Sa ngalan ng Reyes Group, kontakin agad ang lahat ng partner. Yurong ang investment sa kumpanya ni Ramon. Ipapabankrupt ko siya sa loob ng 1 oras. Celia, papayarin ako. Anong ko ginagawa mo to? Para lang bawiin si Ramon at ang puso ni Paolo. Pero sa ganitong paraan, para lang makuha ang atensyon. Hindi ba't parang sinasaktan mo lang ang sarili mo? Sa dami ng gulo, ito lang palang habol mo. Naku, kung ganyan pala, sana sinabi mo agad. Alam kong nawala ang anak mo. Basta't irumo ang kaso, ako na ang bahala. Tuturingan pa rin kitang tunay na ina. Aalagaan kita hanggang sa huli. Hindi kita pababayaan. Celia, behave. Mula ngayon, alagaan na kita. Mag-a-allocate ako ng 1 araw sa 1 linggo para samahan ka. Matuto kang makontento. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Bitawan mo ako.
Nung nagsabing kailangan kita, akala mo ba kung sino ka? Na kailangang igalang? May ebidensya ako sa lahat ng krimen ni Ramon. Alhin niyo na siya para imbestigahan. Ako ang bahala sa kahit anong mangyari. Huwag lumapit! Walang gagalaw sa anak ko! Hayop kang walang puso! Walang modo! Wala kang magulang! Anong mapapala mo niyan? Pag iniwan mo ang pamilya namin, sino pang madaalada sa'yo? Sino nagsabing walang mag-aalaga sa kanya? Anumang lalaki na palalampasin ang tulad ni Celia, matatad, malinaw, at matapat na babae, ay ang pinakamalaking pagkakamali niya. Sana dumating ako, hindi pa huli. Kaya ko to. Oy, sino ka? Usapan namin to ni Celia. Wala kang pakialam. Bakit ka nakikialam? Tingin ko, si Celia pala. May bago ng lalaki. Kaya pala ganito kakatesperato. Pala, may pako ka ng lalaki. Kaya pala. Celia, bakit na yun ang tapang mo? May bago ka palang lalaki na kakampi mo. Magkasabot kayo para pagtulungan ako, no? Walang hiya ka! Baka yung anak mong bastardo noon, hindi naman pala anak ng anak ko. Sigurado, ikaw ang pumatay sa anak mo para isisi sa amin. Tao ka, Papa? Apo mo rin siya. Hindi ka ba takot sa karma? Di pala sigurado yan! Bakit ako matatakot? Huling pagkakataon mo na. Itigil mo to. Kung matakip ako, magbabayad ka rin. Sabi ko, hindi ako aatras. Ipapahamak kita. Wala ka nang matitira. Tangina! Hindi ka ba nakakaintindi? Sige. Matapang ka. Kung ganon na yon, tutuusin natin to. Sa mahigit 20 taon, ako ang nagpalaki sa'yo. Malaki ang kinastos ko. Kaya dapat mong ibalik lahat ng perang yan. Ang kapal ng mukha mo hanggang ganito? Mali ba ang sinabi ko? Mahigit 20 taon, ni minsan, di ka nagtrabaho. Bawat sentimong ginastos mo. Sa labis na hirap ko yan pinaghirapan. Di ba gusto mong tapusin na to? E di balik mo sa akin lahat. Kundi, di ka na magiging maayos. At sa mahigit 20 taon, araw-araw kitang tinitingnan na nagpapanggap. Pinagtiisan ko ang mga asawang gawain na yan. Pinagod ako sa katawan at isip. Sawa na ako. Bayaran mo ko sa mental damages. Masahol ka pa sa hayop. Alam kong wala kang ganyang pera. Benito, mapapakahirap na ako. Yung bahay mo, ipambayad mo sa akin. Quits na tayo. O ano? Ang dami mo masasamang sinabi. Hindi ko na napigilan. Putang ina mo. Isang basurang lalaki. Bakit mo ako sinaktan? Dahil sa bibig mo, ang dumi. Tandaan mo to. May bakar ako. Subukan mo kung pigilan tumawag. Para to kay Senya. Anak? Anak, ayos ka lang ba? Ano pa hinihintay nyo? Itong lalaking to, siguradong si Celia yan, ang nagbayad sa kanya. Pinagtangkaan tayo sa harapan nyo. Bakit hindi nyo pa siya paalisin? Nagbayad ka pa ng tao para saktan si Ramon ng ganito? Napakasama mo! Hindi ako nananakit ng babae. Pero kung babastusin niyo ulit si Celia, hindi ako mag-aatubili. Punyeta! Bitawan mo ko! Alam mo ba kung sino nga sa likod ko? Hayaan mo kong tumawag. Tatawagan ko si Mr. Reyes.
Asahan mo sa San Miguel City. Mawawala ka na. Ako bang hanap mo? Mr. Reyes, sakto ang dating nyo. Itong baliw na to. Sinira niyo ang party namin at pinapalaw pa ako ng tauhan niya. Ipagtanggol niyo po ako. Mr. Reyes, magkukolaborate na tayo. Sa ginawa nila sa akin, minamaliit nila ang Reyes Holdings. Chairman, pasensya, nalita ko. Chairman? Ikaw? Chairman? At ako'y abangan kung paano mo ako papatayin dito. Chairman Reyes, pasensya po. Nagkamali lang po. Nabulag po ako kanina. Di ko po kayo nakilala. Ang sama po ng bibig ko. Nagkalat lang po ako. Hindi. Mr. Cruz! Ibang sinabi mo kanina. Aming nakarinig. Anong nagkamali lang? Chairman Reyes, nagkainuman po kasi. Sumakit po ang ulo ko. Kaya nagkalat po ako. Kayo po, magpatawad na po kayo. Huwag niyo na po kong patawarin. Chairman Reyes, matagal na po tayong magkasosyo. Alam niyo naman po ang ugali ko. Simple lang po ako. Pero sa Reyes Group, tapat po ako. Sa Diyos po, tapat ako. Teka, sinabi mo ang ugali mo? Ang Reyes Group, matakan ng tumutulong sa kumpanya mo. Binigyan ka ng resources, itinulak ka sa pwesto. Akala mo ba lahat ng yan ay dahil sa sarili mong sipag? Tandaan mo to. Ako ang nagbigay sa'yo dahil lang kay Celia. Kung wala si Celia, wala ka. Imposible. Dahil sa kanya. Hindi ba dapat ako ang gumawa nito? Kung hindi lang dahil sa'yo, hayop ka, tumigil si Celia. Wala sana ang Reyes Holdings. Dapat Santos Enterprises ang mentido. Bakit? Paano nangyari to? Pinabayaan niyang lahat para sa'yo. Dapat mo siyang inalagaan at pinahalagaan. Pero ikaw, niloko, tinalikuran, sinaktan, at paulit-ulit mo pang pinahamak para pagtawanan. Kung nga ba na, may isa pa akong sasabihin. Itong partnership natin na yon, si Celia rin ang nag-utos na puntahan kita. Pero tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang ginawa mong kalokohan. Kasalanan mo lahat. Pinahamak mo lang ang sarili mo. Ang Reyes Holdings ay opisyal na tinigil ang lahat ng partnership sa'yo at binalik na ang lahat ng pondo. Sa halip na lumuhod ka rito, mas mabuting asikasuhin mo ang papalutang na bangkarote mong kumpanya. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin to sa amin! Mr. Cruz, delikado na po. Nang malaman ng mga investor na umatras ang Reyes Holdings, sumunod na rin silang lahat. Ang stock price po ay bumagsak na at wala na pong pondo. Malapit na po tayong malugi. Lagot na. Lagot na lahat. Chairman Reyes, pakiusap, palagpasin niyo ako, patawarin niyo ako, pangako, babawi ako kay Shelly. Isa pang pagkakataon. Pero sa tuwing sinasaktan mo si Celia, nagbigay ka ba ng pagkakataon? Shelly, pakiusap. Pakiusapan mo si Chairman Reyes para sa akin. Dahil niligtas kita noon. Palagpasin mo ko. Isa pang pagkakataon. Habang buhay, ayoko nang may kinalaman sa pamilya mo. Ito ang report tungkol sa peking kasal ni Ramon Cruz at ang matagal na panlolokong ginawa niya kay Mrs. Santos. Nitong 20 na taon, ginamit niya ang peking kasal para ilegal na manakaw ng daan-daang milyong dolyar.
Ayon sa batas, ang malaking halaga ng panluloko o kung may iba pang malubang sa laysay ay may parusang reklusyon perpetua. Ang mga ebidensyang to, isumite ko na sa korte. Ang naghihintay sa inyo ay ang parusa ng batas. Ramon Cruz, may matibay na ebidensya. Sumama ka na sa amin. Hindi! 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 Huwag, Silya! Hindi kita palalampasin! Maris, tulong! Tulungan mo ako! Patay na. Lagot na. Kapag ang babae ay nag-asawa, kinakadena siya ng pamilya at mga anak. Ang tunay na ako ay matagal lang namatay sa peking katahimikan. Mula ngayon, para sa sarili ko na lang. Para di masayang ang buhay ko. Tatlong araw. Umalis kayo sa bahay ko. Huwag na kayong magpakita sa akin. Pati ikaw. Bakit naman? Yung bruhang Cecilia, nakuha pang chairman ng Reyes Holdings. Hindi patas. Lakot na. Lakot na lahat. Nakulong si Ramon. Kinuha na ang bahay. Paano na ako? Tama na yan. Anong mapapala natin sa iyak? Ilabas muna natin si Ramon. Sa susunod, babawi tayo sa bruhang yon. Ma'am, hindi pa po bayad ang venue. Pakisettle na po. Cecilia ang nag-book nito. Anong kinalaman ko riyan? Gusto mo ng pera? Sa kanya ka maghingi. Ang nasa booking form po ay pangalan ni Mr. Cruz. Binaw po ni Miss Garcia kanina na hindi siya mananagot sa utang ni Mr. Cruz. Kayo po ang legal na asawa ni Mr. Cruz, kaya kayo po ang dapat magbayad. Makano? Ang bayad po sa party, pati ang nasirang champagne tower at ang deposit. Total po, 1.2 million. Ano? 1.2 million. Wala akong pera. Nasa kay Ramon ang pera ko. Wala rin ako. Bilisan mo na, para makaalis na kami. Pasensya po, na-freeze po ang card. Hindi po mababayaran. Miss Cruz, dahil po sa financial fraud ni Mr. Cruz, lahat po ng card na nasa pangalan niya ay na-freeze na. May iba pa po kayong card? Babalik ako para sa ibang card. Isusunod ko na lang bukas. Kung wala kayong pambayad, edi ngayon, tatawagan na namin ng pulis para maayos ang usapan. Wag! May pera kami. Babayaran namin! Di ba may natitira ka pang pera? Ilabas mo na! Pamibing ko na yan! Kapag di mo yan binigay na yon, wala ka ng libingan. Gusto mo rin makulong? Tara! Ayan tuloy. Pati pang libing ko, naubos. Hayop na Silya yan! Ang lupit niya! Kasalanan niya. Pinilit niya yung mamahaling venue. Kung di nagpa-party, di sana kami nagkakaganito. Hayop na Silya yan! Ang laking patibo ang ginawa niya. At ginawa niya tayong ganito. Ang utang na to, hahanap ako ng tiempo para bayaran siya.
Okay ka lang ba? Umiyak ka lang kung masama ang loob mo. Masaya ako. Masaya akong sa wakas, nakawala na ako sa pugad ng mga lobo. Mula ngayon, para na sa sarili ko ang buhay ko. At mas lalo pang gaganda. Para sa mga taong minaliit ako, kinamuhian, sinaktan at niloko, sana magsisi sila. Mabuti naiintindihan mo na. Mula ngayon, ikaw na ang Vice President ng Reyes Holdings. Kung paano mo gustong mabuhay, gawin mo. Lahat ng ito, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko ito magagawa. Ang tulong na ito, hindi ko malilimutan. Huwag ka nang mahiya sa akin. Alam ko matagal kang nagtiis. Nasasaktan din ako. Buti na lang. Tapos na ang lahat. Tama, tapos na ang lahat. Mula ngayon, ayoko nang may kinalaman sa pamilya Cruz. O sa kahit ano. Mr. Reyes, ang ina mo na matagal mo hinahanap, nasa harap mo na. Bakit hindi mo siya lapitan? Desidido na siya. Sa akin may dugo pa rin ako ng mga Cruz. Pag nakita niya ako, isipin niya lang ang nakaraan niya. Huwag na lang natin siyang istorbohin. Ang tagal ko nang ginagayos. Mas maganda to. Ganito ka dapat. Bayad na. Ako na. Pati bayad, agawin mo pa sa akin. Huwag mo kong agawin. Paalam sa nakaraan. Unang hakbang sa bagong buhay. Ang pagkakataong magsimula muli sa akin na. Pwede ba? Sige. Dahil ito ang unang regalo sa pagbabalik ng Reyna at ikaw ang mapukas. Yeah. Come back. Basta't may tapang kang magsimula muli. Hindi pa huli ang lahat. Dati, akala ko, luhot kasalanan ang mag-abono sa sarili. Lagi kong iniisip kung paano ayusin ang bahay. Matagal ko nang nakalimutan kung paano mag-ayos. Kahit ang mga gusto ko, di ko na maalala. May resulta na kay Ramon. Nag-declare na ng bankruptcy ang kumpanya niya. Lahat ng assets niya ay na-freeze at na-liquidate na para bayaran ang nawala sa'yo. At lumabas na rin ang hatol ng korte. Sa lahat ng kanyang kasalanan, reclusion perpetua. Sa wakas, ang mga paghihirap ko noon ay nabigyan ng katarungan. Ibenta mo na yung bahay. Doon, wala nang hahalagahan. Ako na ang bahala. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagplano ng unang proyekto mo sa trabaho. At sana bigyan mo ko ng karangalan na maging ang unang angel investor mo. Mang Reyes, sobra na ang ginawa mo para sa akin. Alam ko ang intensyon mo. Pero ngayon, hindi ko pa yata masasagot ng maayos. Ang dami mong ginawa para sa akin. Hindi ito sulit. Celia, dapat alam mo, hindi ako nagpapakontento. Kung kaya ko lang, hindi sana ako nag-iisa hanggang ngayon. Naiintindihan ko ang pinagdaanan mo.
At hindi ko naman balak pilitin ka na tanggapin ako agad. Maghihintay ako. Hanggang sa unti-unti mo makalimutan ang nakaraan. Hanggang sa sugat sa puso mo ay unti-unting gumaling. Matagal ko na namang hinihintay. Kaya di na ako nagmamadali. Mahigit 10 taon na. Ngayon, sa edad kong to, alam ko na kung anong gusto ko. Sana lang huwag mong bawiin sa akin ang karapatang ligawan ka. Pwede ba? Siria! Bigyan mo ako ng tubig! Siria! Marisa! Hindi mo ka narinig? Bigyan mo na ako ng tubig! May kamay ka naman. Bakit di ka nilang mismo kumuha? Bakit ako? Ako ang binan mo. Hindi ba pwedeng utusan kita para lang sa tubig? Palaging tamad. Wala kang ginagawa. Mas mabuti pa si Celia. Ang kapal mong banggitin si Celia! Kung di nang kayo sa akin ng anak mo at pinaninitan niyo siya, magkakaganito ba tayo ngayon? Tama na. Hindi pa ba sapat ang gulo? Tumawag ang nursing home kanina. Sabi nila, kung di pa tayo magbabayad, iuwi na si Lolo. E di uwi na. Ano naman na yon? Ate, si Celia lang ang nag-aalaga sa kanya. Kaya ni Celia, bakit hindi kaya ni Marisa? Ako? Asawa mo siya. Hindi ko siya asawa. Kung aalagaan, ikaw na lang. Sobra ka na. Makalabas ni Ramon, isusumbong kita sa kanya para turuan kanya ng leksyon. Isusumbong? Hindi mo ba alam? Life sentence ang anak mo. Kung makakalabas pa siya, hindi pa sigurado. At isusumbong mo pa ako? Makinig kayo. Hindi ako tulad ni Celia na madaling apihin. Kung ganyan pa rin kayo, hindi na ako magkapakumbaba. Anong gagawin mo? Pupupugin mo ko? May parte ako rito. May paraan akong paalisin tayo. Ma, anak niyo po ako. Bakit niyo po ako ginaganito? Ano ngayon kung anak kita? Paulo, 20-40 ka na. Kung di na makalabas ang tatay mo, lumayas ka na. Magtrabaho ka. Ikaw! Ikaw po si Marisa Cruz. Ang mortgage noon ni Ramon Cruz ay matadal ng atraso. Kailan niyo po babayaran ng kulang? Ang kulang? Magkano ang kulang? Anong mangyayari kung di mabayaran? $3 milyong pa ang kulang. Ayon sa kontrata, kung di mababayaran sa loob ng 1 linggo, ang bahay na to ay ipapasis at ipapa-auction ng bangko. May parte ako rito. Paano nyo to ma-auction? Legal na asawa kayo ni Ramon Cruz. Responsibilidad nyo ang utang niya. Kung sa loob ng 1 linggo di niyo mababayaran ang 3 milyon, ipapa-auction namin ang bahay na to. 3 milyon? Hala! Saan ako kukuha ng 3 milyon? Magiging pulumi na talaga tayo! Ma, anong gagawin natin? Anong gagawin? Ano pa nga ba? Celia Santos na lang. Vice President na siya ng Reyes Group. Kailangan nating bayaran siya. Nilaga kita para lumakas ka. Huwag mong kalimutan kumain. Salamat, Mang Reyes. Tita Celia, hindi niyo po alam. Si Chairman Reyes po, sa negosyo, siyang hari. Pero sa kusina, medyo magulo. Para lang sa sabaw na to, muntik na siyang sunugin ang kusina. Ikaw talaga. Oh, sige. May biglaang bisita akong matagal na. Kailangan kong bumati. Marco, may utos ako sa'yo. Bantayan mo si Miss Santos na matapos ang sabaw. Opo. Alis na ako. Marco, ang bata mo pa, pero isa ka ng top executive. Sa'yo, si Mang Reyes ay nakakagaan ng loob.
Ilang taon ka na? 25. 25. Sing edad ng anak ko. Kung hindi lang siya napahama, gaganda at tatangkad din siya tulad mo. Ang totoo. Actually, Ma! Pasensya po, Miss Santos. Itong lalaki po, ayaw po talagang tumigil. Hindi ko po siya mapigilan. Ako na ang bahala. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang nanay ko. Gusto lang kitang makita. Bawal ba? Alam kong gusto mo ng mansanas. Bumili pa ako para sa'yo. Una, sinabi ko na, hindi kita nanay. At hindi mo kailangan dalawin ako. Pangalawa, ayaw ko ng mansanas. Lalo na yung bulok na mansanas mo. Nay naman. Huwag ka nang magbiro. Lagi tayo may maraming prutas sa bahay. Pero mansanas lang ang kinakain mo. Bumili ako para sa'yo. Nagabala pa ako. Dahil pamilya nyo, kinain nyo lahat ng ibang prutas. Etong bulok na mansanas na lang, para hindi kayo maabala, pinilit ko na lang na tanggapin ang ayaw ko. Hindi ko po alam. Nay, anong prutas ang gusto nyo? Bibili po ako. Huwag na po kayo magalit. Patawarin nyo ako! Patawarin nyo ako! Patawarin nyo ako! Hindi ko kailangan yan. Lumabas ka sa opisina ko. Ma! Hindi ka ba nakakaintindi? Lumabas ka na o hindi na ako magpapakumbaba? Ma, mag-usap lang kami ng nanay ko. Bakit may tagalabas pa rito? Alam kong mahal mo pa rin ako. Tawarin mo na ako. Magiging mabait na ako sa'yo. Ayoko ng kabaitan mo. Sinabi ko na, hindi kita ina. Ayoko nang may kinalaman sa pamilya nyo. Kung di ka pa aalis, tatawagan ko ang security. Alam kong kahalit ka pa. Bumili pa nga ako ng prutas para sa'yo. Nagpakumbaba pa ako para humingi ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? Kailangan mo bang gawin ganito? Ang sakit na binigay ng pamilya niya sa akin ay hindi mababayaran ng ilang bulok na mansanas at ng ilang banayad na paghingi ng tawad. Hindi yan mababayaran. Tatanungin kita ulit, alis ka ba o hindi? Hindi ako aalis. Kahit wala tayong dugong magkadugo, pero ma, mahigit 20 taon nakitang tinatawag na ma. Hindi ako naniniwala kang kabaitan mo sa akin noon, ay makakalimutan mo lang. Tama na. Karaang 19 taon, minahal kita ng buong puso. Itinuring kitang tunay na anak. Pinaghirapan kita. Pero ikaw, habang tinatanggap mo ang kabaitan ko, tinatawag mo namang Ma si Marisa, naliit mo ang kabaitan ko. Isa kang walang utang na loob, walang hiya. Ang tanga ko noon. Itinuring kong yaman ang pamilyang vampira nyo. Ngayon, alam ko na, mas masahol pa kayo sa tae. Dalhin mo yan at lumayas. Bakit? Bakit? Nandito ako para mag-sorry. Tapos ganyan ka pa. Ang lupit mo naman. Hindi ko kailangan yan. Huwag ka nang magpakita sa akin. Naku, ma. Pinakain mo na ako ng mahigit yan sa taon. Anong masama kung ilang taon pa, di ba? At isa ka ng vice president. May pera ka na, di ba? Alam ko. May problema ka lang sa dalawang nanay ko. Ganto na lang, ikaw na lang ang turing kong nanay. Ikaw na lang ang tatawagin kong ma. Masaya ka na ba sa ganyan? Basta't payagan mo kaming bumalik ni Lola. Magiging tulad na lang tayo ng dati. Alagaan mo ako. Alagaan din kita hanggang pagtanda. Okay ba yan sa'yo? Alagaan ka? Diba dati minamaliit mo ako na hindi ako presentable? Si Marisa, ang turing mo mabuting ina. Puntahan mo siya. Siya, wala siyang alam sa pag-aalaga. Bahay, walang ginagawa. Ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Tingnan mo, pumayat na ako. Hindi mo man lang ako inaalala. Bakit kita alalahanin? Ngayon, wala nang katulong na mag-alaga sa'yo. Hindi ka nasanay, no? Kinig ka, Paulo. Ayoko nang may kinalaman sa pamilya nyo. Wala na akong pakialam sa'yo. Celia, huwag kang pasaway. Di ba gusto mo maging nanay? Wala ka na namang anak at di ka na rin magkakaanak. Binibigyan na kita ng daan. Anong arte mo? Mag-isa ka na lang. Pagtanda mo, mamatay ka sa bahay. Walang mag-aasikaso sa'yo. Mag-isa ka na lang. Pagtanda mo, mamamatay ka sa bahay. Walang mag-aasikaso sa bangkay mo. Kung di ka marunong magsalita, tumahimik ka.
Usapan namin to ng nanay ko. Anong pakialam mo? Anong karapatan mong saktan ako? Subukan mo siyang galawin. Anak mo ako. Mahigit 20 taon mo kong pinalaki. At ipinagtatanggol mo pang bago mo lang kilala. At para sa kanya, sinaktan mo ako. Pinagpalagaan pa kita! Yun di pa itaon mo ko sinipsipan. Gusto mo pang isugal ko ang natitira akong buhay? Makinig ka! Subukan mo lang akong guluhin ulit. Tatawagan ko ang pulis. Sige, ang lupit mo. Bigyan mo ako ng 5 milyon para bayaran mo na ang 25 taon natin pinagsamahan. Pagkuha ko ng pera, pangako, di na ako mapapakita sa'yo. 5 milyon? Paolo, akala ko noon, nagkasala ka lang dahil kay Marisa. Ngayon, nalaman ko na sa ugali mo talaga ay isa kang hayop na pera lang ang habol. Tudal, binenta mo na ang bahay. Siguradong marami kang pera. Ang dami mo nang ginastos sa akin. Anong mali sa konting to? Isa pa, matanda ka na. Kaysa isama sa hukay, ibigay mo na sa akin habang bata pa ako. Investment yan. Gusto mo kumamatay? Nagsasabi lang ako ng totoo. Pagkuha ko ng pera, aalis agad ako. Hindi na ako mapapakita sa'yo. Ano? Tama ako, di ba? Sa lagay mo ngayon, baka isang araw, wala ka na. Ibigay mo na sa akin. Isusubong kita. Isusubong kita. Paulo Cruz! Tao ka pa ba? Pinakain ka niya ng 25 taon! Pinili ngayon, huwag kang magpakamabait. Tinuntok mo ako kanina, no? Hindi pa tayo tapos. Gusto mong lumaban? Sige. Di ako takot sa'yo. Marco, tama na. Huwag mo nang patulan. Huwag mong dungisan ang kamay mo. Paulo Cruz! Bibilang ako hanggang 3. Alis na! O kaya, pindot ko na to. Pindot ko na to. Para magkasama ka sa tatay mo. 3. 2. 1. Sige, ang lupit mo. Maghintay kayo. Itong 5 milyon, babawiin ko yan sa inyo. Tita Celia, kamusta? Masakit pa ba? Tara, sa ospital. Bakit tuwing nakikita ko si Marco, may kakaibang pagkakakilanlan? Marco, ang bata mo pa pero naging top executive ka na. Sa'yo, si Mang Reyes, napakagaan ng buhay. Ilang taon ka na? 25. 25. Yung edad ng anak ko. Kung di lang siya napahama, magiging matangkad at gwapo rin siya tulad mo. Ang anak ko, mayroon din sa likod ng tenga. Parehong-pareho ang ngunal. Pero sabi ni Ramon at Marisa, matagal nang patay ang bata. Hindi kaya may ganyang kapalaran? Pa, andito ka na. Kumusta ka na? Ay masakit pa ba sa'yo? Wala naman. Matagal ko ng sakit to. Marco, pagod ka na sa bababantay. Umuwi ka na at magpahinga. Sige na, ako na ang bahala dito.
Reyes, sabi niyo po dati na ampon niyo si Marco. Maitatanong lang po ako, paano niyo po siya naampon? Si Marco. Nahanap ko siya sa tabi ng daan. Napakalamig na taglamig noon at malakas ang snow. Nung nahanap ko siya, namumutla na siya sa lamig. Kung hudi pa sana ako, baka namatay na yung bata. Bakit mo biglang naitanong yan? Ako, parang may connection ako kay Marco. Kaya curious lang ako. Natanong lang. Baksop ka. Kahit ano pa ang totoo, ito, kailangan kong alamin. Walang kwenta! Ni sentimo, di ka makakuha. Sayang lang ang pampapalaki ko sa'yo. Kung ganito, magugutom ka tayong lahat. Akala mo ba gusto ko? Cecilia, parang nagbago na siya. Wala na siyang paki sa akin. Kapag di pa tayo makabayad bukas, mawawala na rin tong bahay. Tapos, magkakatuluyan na tayong dalawa sa kalsada. Masaya ka na, no? Masaya ka na, no? Ano magagawa ko? Si Celia, yung si Marco, pinaglulugaran niya. Tingin ko, gusto na niyang maging ina. Kapag may nakita siyang kay dad ko, handa siyang ibigay lahat. Sinasabi mo, mas malapit siya kay Marco kaysa sa'yo? Oo nga. Para sa kanya, sinaktan pa niya ako. Pinilit niya akong itakwin. Kung ganyan siya, kagusto ng anak, bibigyan ko siya ng malaking regalo. Paolo, ang pagkakataon nating bumawi ay dito na. Miss Santos, ibang klase na pala ang VP ng Reyes Group. Ang yabang mo na. Ang pamilya nyo, may sariling role pala. Mon, mandoloko. Lo, magnanakaw. Ngayon, ikaw naman. Ikaw ba ang artista o nagmamakaawa? Celia, isa ka ng respetadong tao. Respetadong tao. At tayo naman, mahigit 20 taon na, pwede bang maging magalang? Wala akong pakisayo. Linaw na linaw ko nang sinabi sa inyo na huwag na kayo magpakita. Pinagtatestahan niyo ba ang pasensya ko? Huwag kang magalit. Mag-usap tayo ng maayos. Nandito ako para mag-alok ng deal. Deal? Ikaw? Bankrupt na ang kumpanya ni Ramon. At utang na utang pa kayo. Anong karapatan mo makipag-deal sa akin? Sa ngayon, isipin mo na lang kung saang restaurant ka maghuhugas ng plato. Paano kung sabihin ko tungkol sa namatay mong anak? Wala ka pa ring interes? Ngayon, may karapatan na ba ako? Marissa! Alam mo ba ang sinasabi mo? Dinagamit mo ang patamatay ng anak ko. Hindi ka ba takot sa karma? Paano kung sabihin ko nabuhay siya? Anong sabi mo? Marissa, ang babang kasi nawalingan. Sa tingin mo, maniniwala ako. Oh? Talaga?
Hindi ka ba talaga takot na ang anak mo ay nasa lugar na di mo alam at naghihirap? Tama na. Nung nasa bahay mo, dingin na dinig ko. Sinabi niyo mismo ni Ramon, pinatay niyo ang anak ko. Pinulubatan nga ako. Kalma lang. To namang noon, iwan namin yung bata. Pero pagkaiwan sa daan, umiyak ng umiyak yung bata. Yung duwag na si Ramon, takot na lumaki ang gulo, kaya binalit niya. Kaya di namin siya iniwan. Hanap kami ng pamilya sa probinsya. Binigyan namin ng pera para alagaan siya. Yeah. Kung gusto mong makita ang sarili mo, anak, isang tawag lang. Makikita mo na siya. Mga hayo kayo. Dapat kayong mapunta sa impyerno. Sana totoong sinasabi mo. Kundi, hindi kita palalampasin. Maniniwala ka o hindi, bahala ka. Sa buong mundo, bukod sa akin, walang nakakaalam kung nasaan ang pamilyang yon. Kung gusto mong makita ang sarili mo, anak, maghanda ka ng $5 milyong. Ilipat mo sa account ko bago magtanghali bukas. Miss Santos, ang yaman-yaman mo. $5 milyong lang para sa balita tungkol sa anak mo. Itong deal para sa'yo, siguradong panalo ka. Marissa, kung gusto mong umarte, sasamahan kita hanggang sa huli. Para maipagtagpo na kayo niya. Anong oras na, Marissa? Kaya mo ba talaga? Kung yung huling 3 milyon hindi pa naibayad, darating talagang bangko para paalisin tayo. Wala pa rin pera. Tingin ko, sa kalsada na tayo matutulog. Bakit kayo nag-aalala? Sigurado magbabayad si Celia para sa sarili niyang anak. Hindi lang 5 milyon, kahit 10 milyon ibibigay niya. Maghintay lang kayo. 25 taon ko siyang tinawag na mama. Paulit-ulit ko siyang kinausap. Piso man, di niya ako binigyan. Ngayon, dahil lang sa'yo, handa siyang magbayad ng 5 milyon para sa isang bastardo! Sobra naman. Bakit di na lang mag-transfer? Kailangan pa talagang pumunta. Hey! Anong ginagawa niyo? Huwag niyong galawin ang gamit namin. Teka, tumigil kayo. Sino ba kayo? Tumigil kayo! May nagutos sa amin na kunin ang bahay na to. Pakiusap. Makipagtulungan tayo. Ilabas niyo na ang mga gamit niyo. May nag-utos? Sino ba talagang nag-utos sa inyo? Lumayas kayo! Ako. Celia, anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na ba makita ang sarili mong anak? Ituloy niyo! Akin lang bahay na to! Anong kalapatan mong paalisin sila? Bahay mo? Nakalimutan mo na ba? Itong bahay ay binili ni Ramon Cruz gamit ang pera ng kumpanya. Oh, ano ngayon? Sa kanyang kumpanya, ano pakialam mo? Desisyon na ng korte. Ako na ang may-ari ng kumpanya niya. Ang mga ari-arian na binili gamit ang pera ng kumpanya, ako ay may karapatang bawiin yan. Sige. Sige, subukan mo. Pero wag mo kong sisisihin. Sa buong mundo, ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang sarili mong anak. Kung ngayon, palalayasin mo kami habang buhay. Huwag kang umasa na ang anak mo ay tatawag sa'yo ng mama. Ako, hindi ko na kailangan. Dahil nahanap ko na ang sarili kong anak. Imposible! Ang usapan natin kahapon, nirecord ko na. Idedemanda kita ng murder. Ang ebidensya, ibibigay ko sa mga otoridad. Maghintay ka na lang sa parusa ng batas. Maghintay ka lang. Harapin mo ang batas. Sinunggaling ka. Alam ko na. Sigurado akong
May kinuha kang peke para maging anak mo. Ang galing mo magpanggap na malambing. Sa totoo lang, ayaw mo lang talaga mawala ang pera mo. Hayop ka. Dapat lang na mawalan ka ng lahi. Marisa, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung gaano ka kabobo. Gusto mo mag-arte? Sige, sasabayan kita hanggang sa huli. Sa totoo lang, dapat pa nga kitang pasalamatan. Kung di dahil sa'yo, hindi ko sana mahanap agad ang tunay kong anak. Imposible! Sabi ni Ramon, patay na siya. Paano? Tiempong to. Ma, ilan wala rin ako ng 25 taon. Anak man o dalawang anak, pareho lang naman. Ako na lang ang kapatid niya. Mag-aalaga kami sa'yo, pwede ba? Ma! Paulo, pinigyan na kita ng maraming pagkakataon. Ikaw mismo ang pumutol sa ating ugnayan. Si Marisa ang tunay mong ina. Mula ngayon, sumama ka na lang sa kanya. Selly, matagal na tayo magbinan. Sa puso ko, ikaw lang ang manugang ko. Para sa pinagsamahan natin, huwag mo kaming itulak sa bangin. Hayaan mo kaming mabuhay. Sao Xiulian, tikilan mo yung papapanggap mo. Sa inyo, ginawa ko ng lahat. Kayo mismo ang napumilit sa sarili ninyo. Marisa, pinaghihinalang sangkot kasi isang kaso ng attempted murder. 25 taon ang nakalaan. At sa maraming kaso ng estafa. Sumama ka sa amin. Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Bitawan niyo ako! Tinitingnan mo ang litrato ko nung bata pa? Sa tingin mo ba, matanda na ako at hindi na maganda? Hindi, maganda ka pa rin kasi Hanggang kailan ka magpapanggap? Na yung hawak mo na itong DNA test report. Bakit di mo ko kinilala? ikaw, alam mo na, Marco, patawad. Hindi ka agad nakilala ni Mama. Pinapagalitan mo ba ako? Dahil di kita maingatan noon, di kita naprotektahan, at iniwan kang mag-isa ng mahigit 20 taon. Hindi ako. Natatakot lang ako. Dugo ng mga Cruz ang dumadaloy sa akin. Takot ako na ang pagdating ko ay magpapaalala sa'yo nung nakaraan. Anak, hindi ang dugo ang nagpapasya sa'yo. Ang mga pinagdaanan ko ay wala kang kinalaman. Itong 25 taon, sobrang nagkulang ako sa'yo. Mas naaawa pa nga ako sa'yo. Bakit naman kita sisisihin? Ma, patawad. Anak? Nako. Hindi ka na mawawala sa akin. Ma, ang listing ceremony ng Santos Enterprises kanina. Sobrang tagumpay. Handa na ang victory party mamaya. Salamat, Marco. Mga Reyes, magpahinga ka na rin. Huwag mo kong palakihin. Asawa kita. Sino pa ba ang palalakihin ko? O, dito pa ako.
Ang daming basura! Tara na. Ang pinakamalupit na ganti ay hindi ang matinding galit, kundi ang ganap na pag-ignora. Basura. Dapat lang sa basurahan. Hindi na dapat pansinin.